Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto mo bang tumaas ang iyong value araw-araw? Ay naku, paano ba natin gagawin to? Kung gusto mo malaman kung paano natin tataasan ang ating value, panoorin mo tong video na ito. Hi there, dear Singkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Alam nyo, lahat natin gusto nating mag-grow, lahat natin gusto nating gumaling, lahat gusto natin ma-achieve ang ating mga minimithi sa buhay. Pero minsan, iniisip po natin, napakahirap po talaga na ma-enhance ang sarili natin araw-araw. Kaya kung gusto mo talaga ma-enhance ang inyong sariling araw-araw, kailangan po ng tinatawag natin na self-improvement. Napakahalaga po nitong self-improvement. Bakit po? Pag nag-i-improve ang ating sarili, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kumpiyansa. At nag-a-add po yan, syempre, ng value sa ating sarili at na-inspire ka kumilos at hindi lang yan, nakaka-contribute ka sa iba. At kung mapapansin ka lalo ng iyong mga katrabaho at boss, syempre, tataas ang iyong halaga. So ang tanong, paano ba natin i-add ang value ng ating sarili? Number 1 po, kailangan po mag-aral. Oo. Magdagdag po tayo ng ating kaalaman, mag-upgrade po tayo ng ating karunungan at ating skills sa ating buhay. That's number 1. Number 2, kailangan po natin maging consistent. 'Di ba? Ang consistency is the key in order for us to grow. Hindi po pwede talaga tayo na sinasabi natin, kung gusto ko lang gagawin, tsaka ako gagawin yan. Kailangan po, kahit di mo feel ang isang ginagawa mo, kailangan mo siyang gawin para maging consistent ka. Pangatlo, kailangan maging open ka sa feedback. Huwag kang matakot na humingi ng feedback mula sa ibang tao. Kadalasan may mga bagay na hindi natin napapansin. Ang tawag po natin dito ay blind spot. Pero pag may mga taong magsasabi po sa atin, magbibigay sa atin ng advice, ito ay ikabubuti po natin. At ito pa, kung gusto niyo talagang mag-develop, keep on setting new challenges. I-challenge mo yung sarili mo. 'Di ba? Kapag na-achieve mo na isang goal, gumawa ka ulit ng panibagong goal para tuloy-tuloy ang iyong development. And last but not the least, ang pinakamahalaga, kailangan paligiran mo ang sarili mo ng mga taong naniniwala sa iyo. Layuan mo ang mga taong negatibo. 'Di ba? May mga kakilala ba kayong mga tao na talaga nilikha lang talaga ni Lord ng pampabigat ng buhay mo? Yan ang mga layuan mo. 'Di ba? People will inspire you, people will challenge you, people who will believe in you. Kaya nga alam mo mga ka-friendship, kung gusto mo tumaas ang halaga mo, ang kita mo, dagdagan mo ang value ang sarili mo. Hindi lang sa pag-a-add to cart, pagbibili ng magagandang makeup, magagandang damit at sapatos ang pag-a-add ng value. In order for us to be valuable on the outside, we have to invest something first in the inside. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Bagyong Christine tuloy-tuloy nang umuusad sa karagatan palabas ng bansa. Yun nga lang, may posibilidad pa raw itong bumalik. Mga probinsya sa Calabarzon lubog sa baha matapos sapulin ng mga pag-ulan ng Bagyong Christine kahapon. Sa Cavite, nagdeklara na ng state of calamity. Kahit gumanda na ng bahagya ang panahon, mga pasahero sa mga bus patungong probinsya hindi pa rin makabiyahe. Sa Bicol Region, mga rescuer tuloy pa rin ang ikot dahil sa dami pa rin ang nagpapasaklolo. At sa mga showbiz personality, kanya-kanya na ring tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Mamaya sasabihin din po namin sa inyo kung paano kayo makakatulong. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Visayas at Mindanao, 5 na ang kumpirmadong patay sa bayan ng Agoncillo sa Batangas matapos silang bayuhin ng Bagyong Christine. Para sa update, nasa linya si Rainiel Pawit. Rainiel, nasaan ka ngayon at kumusta ang panahon dyan?
Cheryl, kadarating nga lang natin dito sa bayan ng Agoncillo at sa buong magdamag muna doon sa Lemery at dito nga sa Agoncillo ay naging malakas pa rin yung buhos ng ulan sa buong magdamag. Pero pasado 7:00 ng umaga ay bahagya ng sumikat yung araw. So kasabay naman yan ay yung unti-unti na ang pagbaba ng baha dito sa ilang mga lugar dito sa Agoncillo. Pero kasabay ng pagbaba na yan, nakita rin natin yung mga basura at ilang mga inanod o nilipad na bubong dito sa bayan ng Agoncillo. At nabanggit mo nga kanina na 5 na yung namatay rito sa Agoncillo at kinumpirma yan sa atin ng local government unit at 2 nga doon sa namatay na yan ay senior citizen. At nakausap natin yung kanilang mga kaanak. Pareho ng sitwasyon. Pinipilit na makaalis doon nga sa mataas na ragasa ng tubig at ng putik at parehong natabunan itong 5 na to. Riniel, gaano karaming pamilya ang affected? At kanina kasi yung video na ipinapakita namin ay nananatili sila sa isang simbahan? Cheryl, yung nasa simbahan na yan, ayan yung mga pamilya o mag-anak doon sa poblasyon, malapit sa poblasyon sa may Lemery, Batangas. So yung magdamag na yan, binantayan rin natin sila doon. At 410 individuals yung nakasilong doon sa simbahan na yon, yung sa parokya ng Poon ng Banan La Cruz. At katumbas yan ng nasa 92 na family. Pero Cheryl, dito sa Agoncillo ay patuloy nga nilang binibilang yung mga nasalanta dahil out of 21 barangays, 6 doon yung talagang lagpas tao yung tubig baha. So tinitingnan nila ngayon kung ilan yung mga apektado at may doon sa nabanggit ko na 6 na barangay dito nga sa Agoncillo, may karagdagan pang 2 na hindi pa nararating ngayon ng ilang mga rescuer at doon nga ay sinasabi nila o pinaniniwalaan na baka may mga natabunan din. Itong sinasabi mo na 6 na barangay na lagpas tao, hanggang sa mga oras na ito ay ganun pa rin ang taas ng tubig baha o nakikita namang humuhupa na? Cheryl, fortunately, kung gaano kabilis daw na tumaas nga dito yung tubig kahapon ay bumababa na rin naman siya ngayon. Ganun din kabilis dahil as of 11 a.m., Cheryl, ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan yung 90% ng mga lumikas. At itong munisipyo kung nasaan tayo ngayon, kakaunti na lamang din yung tao dito. Itong munisipyo ay kinonvert din as evacuation center kagabi. Maliban dyan sa Agoncillo, may mga ibang lugar ka pa bang naikutan or nadaanan? Can you tell us kung ano yung nakita mo? Gaano ka grabe yung pinsalang idinulot nitong bagyong Christine? Cheryl, sa Nasugbu at sa Lemery ay talaga namang kita yung pagkabigla ng mga kapatid natin doon dahil this is the first time daw na makaranas nga sila ng ganong kataas na baha. At bukod din, Cheryl, nung nandun sila sa mga bubong nung kanilang bahay ay doble yung takot dahil kahit na nasa mataas na silang lugar, yung kalaban naman nila ay yung lakas naman ng ihip ng hangin. At kahapon, naranasan natin yung talagang malakas na ihip ng hangin around 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ramdam na ramdam dito na sumasabay pa doon sa malaking volume ng buhos ng ulan. At ngayon, Cheryl, dito sa Agoncillo naman, papunta tayo dito, makapal na putik hanggang tuhod na putik yung nakabalot sa daan. So from boundary ng Lemery at ng dito nga sa may Agoncillo ay inabot kami ng halos 1 oras na normally ay nababiyahe lang naman daw within 15 minutes. May mga pag-ulan pa bang nararanasan sa mga oras na ito? Dito, dyan sa Agoncillo, dito kasi sa Metro Manila, medyo sumisilip-silip na yung sikat ng araw. Cheryl, ayan nga yung ikinatawa ng ating mga kapatid dito dahil simula kaninang 6 o 7 ng umaga ay tumigil na yung ulan. Hindi lamang dito sa Agoncillo, maging doon sa bahagi nga ng Lemery. So yung ilan na sa mga establishmento na kahapon ay nakita natin na totally closed down for the past 2 days ay ngayon na unti-unti na nagbubukas at yung ilan ay nakapaglilinis na rin ng kanilang mga bahay.
At aware ba yung mga kababayan natin, bagamat nag-improve na yung ating panahon, yun ngang balita na pwedeng mag-U-turn or bumalik itong si Bagyong Christine? Sherry, kanina nga napag-usapan natin yan dito sa tumpok ng mga kapatid natin dito sa Agoncillo. Itong Fujiwara effect nga na tinatawag o yung pagbalik, possible na pagbalik nitong Bagyong Christine. At ayun din yung kanilang pinapanalangin sa ngayon dahil yung takot daw, Cheryl, ay wala na nga sa kanila ngayon dahil more on nasa coping pa lang daw sila stage, so hindi pa nila ma-process. At ang payo sa kanila ng local rescue authorities natin dito ay hanggat maaari, kahit na sumisikat yung araw, ay manatili muna dito at magbantay within 1 to 2 days sa evacuation center kung saan ligtas sila. Dahil nga, Cheryl, hindi daw natin masasabi na ligtas na nga ito kung may mga ganitong banta at ayaw na rin nilang pataasin pa yung bilang ng casualty dito sa kanilang bayan. Kumusta naman yung tulong na naibibigay sa kanila ng pamahalaan? So far, Cheryl, nagkakaroon na rin ng drive dito yung mga local government units na makapagpaabot ng potable water. Since yesterday, yan yung hirap na hirap yung ating mga kababayan dito na makakuha ng inom na tubig. Sabi nga nung iba, malamnan man lang daw yung kandila ng tubig ay okay na. So ngayon, umaayos na yung daan, mas umaayos na rin yung distribution ng mga relief goods. So kagabi around past 10 p.m. doon sa may Lemery, Batangas, kung saan nakita nyo yung simbahan na ginawang makeshift evacuation center, ay nakapagpadala naman ng pagkain. So kahit late, nakakain itong ating mga kababayan. At dito sa Agoncillo ay tuloy-tuloy na nga yung pasok ng ilang malalaking truck. So ngayon ay nagkakaroon na ng maayos na daloy ng relief goods para sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Rainiel Pawid. Stranded ang maraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, bunsod ng epekto ng Bagyong Christine. Para sa update, magbabalita live mula sa PTEX si Gerard de la Peña. Gerard, saang papunta yung mga kanseladong biyahe dyan? Cheryl, sa ngayon ay merong 58 na canceled trips dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At karamihan sa mga biyaheng ito ay yung papuntang Bicol, papuntang Mindoro at meron din mga papuntang Cavite. Kasi ang sabi sa atin ng mga opisyal ng PTEX, hindi raw makakadaan yung mga bus doon sa bandang Noveleta dahil baha pa nga. Kaya kanselado rin yung mga trips dito. Sa ngayon ay merong mahigit 30 na mga stranded na passengers dito. At ito nga ay karamihan sa mga ito yung mga papuntang Bicol. Hindi sila ma-accommodate ng mga trips. So ang ginawa ng pamunuan ng PTEX ay binigyan sila ng area dito kung saan sila pwedeng matulog, pwede silang maligo at pinakain din sila dito kagabi. Cheryl. Sapat ba naman yung espasyo sa terminal para nga dito sa ating mga kapatid na stranded? Cheryl, dahil kakaunti lamang itong mga stranded dito, to be exact, I think they are only 38 stranded passengers. Sapat naman yung espasyo. Karamihan kasi doon sa mga nasabihan na canceled ang kanilang biyahe, nagsiuwian na agad. At yung mga nandito ngayon, yun yung mga nag-walk-in, yung mga kakarating lamang dito. Kaya kakaunti lamang sila dito, Cheryl. Pati sa mga pantalan, Gerard, meron ding stranded. May abiso ba kailan may babalik sa normal ang biyahe? Cheryl, sa Pantalan, doon sa Manila Northport, doon mas maraming mga stranded na passengers. I think kagabi as of last night, kanina sumilip din tayo, nasa 160 yung bilang ng mga stranded na pasahero doon. At hanggang ngayon daw, wala pa rin daw silang balita kung kailan sila makakapaglayag yung kanilang barko dahil iniintay pa rin ng ang signal ng Philippine Coast Guard kung kailan makakabiyahe yung kanilang vapor. At itong mga biyaheng ito, kanina napag-alaman natin, isang barko lamang ang sasakyan itong mga 160 na passengers na ito at sila ay papuntang Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro. Cheryl. Alright, maraming salamat, Gerard de la Peña. Samantala, pahirapan pa rin makatawid sa ilang bayan sa Camarines Sur dahil sa matinding pagbaha. Marami tuloy ang ilang araw ng stranded sa kalsada. Para sa update, magbabalita live si Ria Fernandez. Ria, nasaan na kayo ngayon at saang mga lugar ang pahirapang pangdaanan?
Cheryl, kasalukuyang nakatigil tayo ngayon sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito yung unang bayan ng probinsya ng Camarines Sur kung manggagaling yung ating mga kababayan sa probinsya ng Quezon. Sa ngayon, nakikita natin na yung magkabilang kalsada o magkabilang panig ng main road dito sa Del Gallego, Camarines Sur ay okupado na ng mga truck. Pinapara kasi sila ng mga pulis dahil hindi pa sila talaga makakatawid, no? Kung aabot sila doon sa San Fernando, kung saan lubog pa rin sa baha ang ating mga kababayan, lalo na doon sa susunod na bayan ng Milaor, Pili at Naga. Cheryl? Meron bang alternatibong ruta para sa mga biyahero? Cheryl, kahapon sinubukan namin ng aming news team na maghanap ng mga posible pang lusutan ng ating mga kababayan, no? Kasi yung kinatayuan natin kahapon ay sa bayan ng Pamplona, ang katabi na noon yung San Fernando at yung mga nabanggit ko pang mga bayan na kasalukuyang lubog pa rin sa baha. Meron kaming nakita, kaya lang ganun din. Mapapahaba yung biyahe mo pagdating sa dulo, sasabihan din kayo ng mga locals doon na hindi kayo makakatawid dahil abot hanggang dibdib, yung iba daw lampas tao pa daw yung taas ng baha o tubig baha. Kaya yung mga sasakyan na kasabay namin na sinubukang dumaan doon, nag-U-turn din, bumalik din. Kumusta ang panahon? Ngayon, Cheryl, dito sa Camarines Sur, ang naikutan natin, nagmula tayo sa Sipocot, ngayon tumigil tayo dito sa Del Gallego. Sumisilip na yung araw, nararamdaman na rin natin yung init ng araw. Kung ikukumpara sa mga nakaraang araw na medyo makulimlim at panaka-naka yung ulan. Cheryl? Kumusta rin yung mga accommodation sa lugar na pinanggalingan nyo? Yung lugar na pinagtuluyan namin ay sa bayan na ng Sipocot. Yung bayan ng Sipocot ay dalawang bayan na malayo mula sa Pamplona. Kasi sa Pamplona, parang yun ay naging parking lot no, ng mga hindi makatawid ng San Fernando, Milaor at Pili. Ang effect nun ay lahat ng mga accommodation doon ay kanilang pinuntahan na. Kaya nung naghahanap kami ng tuluyan kahapon at nung nakaraang araw pa, lahat fully booked na. So may nakasabay din tayo na mga patawid sana ng mas malayo pang mga lugar dito sa Bicol. Nagpasya silang wag na munang tumuloy dahil nakikita naman nila ang balita. At sa Sipocot na sila nakahanap ng tuluyan. Cheryl? May mga lugar bang hindi pa rin mapasok? Kasi kanina may na-mention ka na matataas pa rin yung tubig baha na hindi pa nadadalhan ng tulong. Meron na tayong nakita natin at nalalaman din natin na mula sa ating mga kasamahan na ibang news team sa News 5, nakapasok na yung mga rescuers. So far naman itong mga truck na ito, pinalulusot kung may dalang mga relief goods kasi do not delay naman sila, pati yung mga may perishable goods. So, yung tuloy-tuloy lang yung relief operations ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur at ng mga apektadong bayan. Gaya na nasabi ko, yung San Fernando, Milaor, Pili, Naga. Kasi ang paliwanag sa atin kahapon ni Governor Luigi Villafuerte, ito yung parang mga bayan na nagsilbing catch basin ng lahat ng tubig na nanggagaling sa matataas na lugar ng Camarines Sur at ng Camarines Norte. Kaya hanggang ngayon hindi ma-penetrate, kumbaga yung pinakasentro ng probinsya ng Camarines Sur. But so far, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga relief goods at ng relief operations ng ating mga private and government. So sapat naman, Ria, yung tulong na naibibigay sa mga apektadong kababayan natin? Ang ating mga kababayan, ganun pa rin po, like any other calamity, bukas sila sa pagtanggap. So nakita natin ang pinakakailangan natin, kailangan nila, lalo na yung mga lubog pa rin sa baha. Siyempre, mga inuming tubig, pagkain, doon naman sa mga nasa evacuation center, ang kailangan naman nila ay hygiene kits, no? So sa mga nakita natin, tuloy-tuloy din yung pagdadala ng mga relief goods sa kanila. Yun nga lang, dahil nga matataas pa yung baha, napansin din natin na nahihirapang tumawid yung mga truck, kaya dahan-dahan lang yung pagbiyahe nila. Nabanggit ba? Bakit ganoon? I mean, bumubuti na yung panahon pero nananatiling napakataas nung tubig baha pa rin. Dahil sila yung, sabi mo, na-mention mo na catch basin? Catch basin. Oo. Okay. Pag nakapunta ka kasi dito sa Bicol, ang topography and geography kasi niya ay napapalibutan siya ng mga bundok, patag.
So, at ang mga katabing bayan din yan, like for example, yung Calabarzon, hindi na tayo lalayo, probinsya ng Quezon, marami ding matataas na lugar. So, yung mga tubig, nagsama-sama na yan, tubig galing sa bundok at tubig na nanggagaling sa mga ilog o dagat, dahil malakas yung buhos, so marami yung volume ng tubig na dinala ng bagyong Christine, ay ngayon unti-unting bumababa mula sa bundok. Kaya nga, yun din ang na rin ng mga locals dito, no, nasabi nga rin nila, this is the first time na naranasan nila ito, no. So ngayon palang bumababa yung mga tubig mula sa bundok, and minsan may mga panaka-naka pa rin pag-ulan na malalakas. Terry? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Ria Fernandez. Itinuturing ng Office of Civil Defense sa Bicol Region na pinakasinalanta ng pagbahang dulot ng Bagyong Christine sa rehiyon ang Camarines Sur. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Gremil Alexis Naz, ang Public Information Officer ng OCD Bicol Region. Magandang tanghali po sa inyo. Hello ma'am, magandang tanghali po at sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon. Sir Gremil, bakit nasabi ho natin na hardest hit ang Camarines Sur? Kung ibibase po kasi namin ma'am dun sa number of reports na like number of flooding incidents and also the current number po ng mga evacuees po natin ngayon ay si Camarines Sur po ang may pinakamataas po ma'am. Gaano po ba karaming barangay at residente yung apektado ng pagbaha rito? All over Bicol po ma'am, nasa 788 barangays pa po ang reported as still flooded po dito sa aming region. And sa mga evacuation centers naman po, meron pa po tayong, a total ma'am, inside and outside evacuation centers po ay 60,877 families or 228,930 katao po ma'am. At bukod po sa Camsur, saan pa pong mga lugar sa Bicol Region nang galing itong mga naapektuhan po na matindi? Based ma'am dito po ma'am sa mga pinadalang reports po sa amin, kasama din po dito ang Albay dahil affected din po yung 3rd and 2nd district, heavily affected din po. Pati rin po sa Camarines Norte kasi may mga naramdaman din po silang pagbaha po doon. Kasama rin po dyan yung doon sa Masbate and also sa Catanduanes na pinakamalapit si Catanduanes po doon sa mata ng Christine. Kanina ho ay kausap namin ang aming correspondent sa Camsur at sabi po nga niya ay medyo nararamdaman na nila yung sikat ng araw. Kamusta po ba ang Bicol Region in general? Kamusta na ho ang panahon? Sa ngayon ma'am dito ma'am sa station namin sa Legazpi City sa Albay ay same with Camarines Sur ay nakikita na namin paunti-unti yung improving weather and isa rin po yun sa gusto rin po sana naming mangyari kasi if uminit na po ay makakatulong po ito na mag-recede na po talaga yung mga baha. May naiulat na rin ho ba or confirmed na po na bilang ng casualties sa Bicol Region? Sa ngayon po ma'am, ang number of casualties reported po sa amin pero for validation pa po ito ng dead and the missing cluster po ng region ay nasa 11 po ang patay dito po sa Kabikulan and meron din po tayong 5 pa rin pong nawawalang mangingisda mula sa Masbate. May initial assessment na po ba sa damages na naitala? Sa ngayon ma'am, for the damages ma'am, sa houses ma'am, meron po kami ma'am na 650 na totally damaged houses po and meron din pong naiulat na 4,240 na partially damaged houses. Para naman po sa sektor ng agrikultura, meron pong na-report po sa amin na nasa 9,745,000 so 9,745,000 na worth of damage po sa agriculture. Sa national infrastructure naman po, approximately 9 million din po yung pumasok na report po sa amin, ma'am. At sa kabuuan po, marami pa rin po ba tayong mga kababayan na nananatili sa evacuation centers at natutugunan naman po ba yung kanilang pangangailangan? Yes po, ma'am. Total po natin na evacuation centers po ngayon na ginagamit dito po sa Kabikulan ay nasa
4,507 po, ma'am. And wala pa naman po, ma'am, nakakarating sa atin na major untoward incidents, and kami po ay nagpapasalamat sa mga lokal na gobyerno and sa tulong din po ng DSWD Field Office 5 sa pagbigay po ng tulong sa evacuees po natin. Marami pong salamat for the update. Gremil Alexis Naz, ang Public Information Officer ng OCD Bicol Region. Umaarangkada na ang pagtulong po ng Alagang Kapatid Foundation sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Narito ang report. Mainit na lugaw at food packs bilang reserba. Yan ang bitbit ng Alagang Kapatid Foundation sa pagsaklolo sa mga kapatid natin sa Dinapigue, Isabela kahapon. Pagdating ng team, baha pa rin sa ilang lugar doon. Pero sulit ang biyahe dahil nahatiran ng tulong ang mga bakwit sa Dinapigue Elementary School at Dinapigue National High School. Nag-uumapaw naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Batanes sa tulong nating mga gamot, food packs, damit, kumot at iba pang essential supplies na pinagtulungan ng MVP Group sa pangunguna ng Alagang Kapatid Foundation. May kasama ding 2 solar power stations bilang reserbang pagkukunan ng kuryente. Samantala, 2 truck na puno ng relief goods ang papunta ngayon ng Bicol Region upang magbigay din ng tulong sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Bukas pa rin po ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nais magbigay ng tulong sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Pwede po ninyong i-scan ang QR code na nakikita sa inyong screens para makapag-donate sa Maya app at sa iba pang online payment apps. Pwede nyo rin pong idiretso ang inyong cash donations sa mga bank account na nasa inyong mga TV screen. Maaari ring i-drop off ang in-kind donations sa mga opisina ng TV5 sa Reliance Corner, Sheridan sa Mandaluyong City o sa Novaliches sa Quezon City. Susunod, Bagyong Christine na palabas na ng bansa ngayon, posible raw pumihit pabalik ng bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Magdamag-damang inulan ang Metro Manila at ilang probinsya kahit papalayo na ang Bagyong Christine. Binaha tuloy ang ilang lugar. Magbabalita si Dave Abuel. Panay Map ang may-ari ng bakery na ito sa P.O. Campos Street sa Maynila. Kahit sako-sakong graba ang inilagay niya sa tapat ng tindahan, pinasok pa rin sila ng baha, lalo kung may dumaraang sasakyan. Kung hindi kami magharang, yung mga sasakyan na dumadaan as in, talaga, yung mabilis. So, ang tendency nun, papasok talaga yung tubig. At saka ang dinidepensahan ko po, yung mabasag yung salamin ng istante ko. Bumaha rin sa labas ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue, kaya pahirapang makasakay ang mga pasahero. Stranded din ang ride-hailing app driver na si Ruel Antao at kanyang pasahero. Paupain mo na yung baha para hindi tumirik yung sasakyan. Naapektuhan din ng masamang panahon ang mga pasahero ng LRT-1. Nagbukas kasi ito ng operasyon kaninang madaling araw ng limitadong biyahe mula Central Station hanggang Fernando Po Jr. Station lamang. Pasado 6:00 na nang makabalik sa normal ang kanilang mga biyahe. Kasagsaga naman ng malakas na ulang dulot ng Bagyong Christine nang sumiklab ang sunog sa Barangay 6 sa Pasay City pasado 11:00 kagabi. Lumakas na agad sir kasi malakas ang apoy, malakas ang hangin eh.
Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Dapitan Street nagsimula ang apoy. Ang sabi, sa Japanese room daw nitong bahay na to kasi luma na talaga siya actually. Ayon sa BFP, wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa insidente. Pero aabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pasado alas 12 ng madaling araw nagdeklara ng fire out ang BFP. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa C5 Road sa Taguig. Napalakad na lang tuloy ang ilang pasahero. Hindi makausad ang mga sasakyan dahil sa malalim na baha. Naglutangan pa nga sa tubig ang mga basura. Binahari ng M. Villarica Road tabing ilog sa Marilao, Bulacan dahil sa magdamag na pag-ulan. Ayon sa uploader, umabot hanggang tuhod ang lalim ng tubig sa lugar. Sa Barangay Linok naman sa Binmali, Pangasinan, pahirapan ang mga motoristang makadaan dahil sa abot tuhod na baha. Isang pamilya naman ang nirescue matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Nasa halos 50 pamilya na ang inilikas sa Binmali na ngayon nananatili muna sa evacuation center. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Bicol ang isa nga sa pinakanapuruhan po na sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang sa Binayo ang Naga City na lubog pa rin sa baha. Para sa update, magkakausap natin sa kabilang linya si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Sa aming probinsya sa Bicol, ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa hagupit ng Bagyong Christine sa rehiyon, ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Dito nga sa Naga City, magdamagan pa rin ang sinasagawang search and rescue operations. Walang tigil sa pag-iikot ang mga rescuer, volunteers at emergency responders sa mga lugar na nalubog pa rin sa mataas na baha. Kabilang sa prioridad siya rin yung mga matatanda, kababaihan, mga sanggol at mga bata. Aminado ang LGU na kulang sila sa kagamitan at mga tauhan para maabot ang mga residente stranded pa rin sa kanilang mga lugar. Sinupirma naman sa News 5 ni Bicol Police Chief Brigadier General Andre Dizon ang pagkasawi ng ilang bata sa Naga matapos may lunod. Nasa edad 6 at 8 taong gulang ang mga biktima. Tumanggi na magbigay ng dagdag na detalye si Dizon bilang respeto na rin Cheryl sa hiling ng pamilya ng mga bata. Samantala, inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng bus driver na nasawi sa kasasagan ng pagbaha sa Bicol Central Station nitong Martes. Natagpuan ang bangkay ng lalaki sa loob mismo ng dinaman itong bus nito na Leah Trans Shuttle Service Miyerkules na umaga. Ayon sa mga pulis, posibleng na-trap bago nalunod ang driver nang tumaas ang tubig at pinasok ang mga bus na nakaparada sa terminal. Ayon sa pamunuan, higit sa 50 bus ang nasira matapos malubog sa baha. Sa usapin naman ng agrikultura, umano na sa higit 80 milyong piso ang pinsala ng Bagyong Christine sa Cordillera, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Base yan sa huling update ng Department of Agriculture itong Webes, halos 6,000 magsasaka ang apektado. Pinakanapuruhan niya siya rin yung mga tanim na palay, mais, at ibang high value crops. Ano ba ito? Yung mga tanim na saging, kape, at iba't ibang mga prutas. Sabi pa ng DA siya rin, apektado rin maging livestock at poultry sector. Posibleng lumubo raw siya rin ang halaga ng pinsala ni Christine habang patuloy ang sinasagawang assessment ng DA Regional Field Offices o RFO. Balik sa'yo. Gio, nangako ng agarang ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga Bicol. Nakarating na ba dyan na ang mga ayuda ng national government? Health is on the way o paparating na ang tulong. Yan yung diniit ni PBBM sa bago nitong pahayag ngayong araw. Iniutos ng Pangulo ang full mobilization ng military assets maging sa PNP, Coast Guard at Bureau of Fire sa pagtugon sa relief operations. Bukod sa mga LGU at non-government organizations, Cheryl, nakarating na kanina si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Pili, Camarines Sur para i-assess ang sitwasyon ng mga apektadong Bicolano. Mamimigay din ng dagdag na relief packs ang DSWD para sa mga nasalantang residente. Dito sa Naga, Cheryl, nasa 20,000 residente yung apektado, 13 ang nasawi sa Naga ayon kay Mayor Nelson Legaston. Alam mo, Cheryl, pahirapan pa rin yung pagpasok ng mga sasakyan dito sa Naga. Alam natin na mataas pa rin yung baha sa mga bayan sa palibot ng lungsod. Kaya yung mga galing ng Metro Manila, yung mga truck na
tutulong dapat dito sa relief operations, maging sa rescue operations na isinasagawa ay hindi pa rin makalusot. Maging yung ibang team natin, Cheryl, kanina nga nakausap mo si Pia Fernandez, isa sa News 5 correspondents natin, at maging si Ian Suyo na biyaheng Camarines Sur din dito sa Nagay, hindi pa rin nakakalusot. Ilang araw lang na sila sa San Fernando, Camarines Sur. Saka yun, Cheryl, hinihintay na lang natin yung pagpupa ng bahay. Sana nga, humupa na nga talaga. Kaya nga makatira na agad ng tulong yung mga kababayan natin dito sa Naga at maging sa iba't ibang bahagi ng Bicolan. Balik sa'yo. So, Gio, may mga lugar pa ba dyan sa Naga na hindi naaabutan ng tulong or nangangailangan pa rin ng pag-rescue na hindi pa naaabot? Overwhelming sa mga rescuer ang bilang ng mga tao na kailangan i-rescue. Nakadagdag pa nga dyan yung makulangan sa mga kagamitan at mabagal na pagpupa ng baha sa maraming lugar. Hindi lang yan, Cheryl, sa Naga at I mentioned, kundi maging sa ibang lugar dito sa Bicol na pinaka-apektado ng bagyong Christine. Cheryl, walang tulong yung mga rescue. Alright, naputol ang ating linya ng komunikasyon sa ating correspondent na si Gio Robles. Samantala, inaasahang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine mamayang hapon o gabi. Pero ang siste po, posible raw pumihit pabalik ng PAR ang bagyo. Well, para sa update, magkakasama natin ang ating weather mojo na si Francis Orso. Okay, Francis, nasaan na itong bagyong si Christine at may nakataas pa bang wind signals? Yes, Cheryl. Kung makikita natin sa ating satellite animation via windy, makikita nga natin itong sentro or mata ng bagyong Christine ay nasa layong 255 kilometers sa may kanluran yan ng Bacnotan, La Union at patuloy yan na kumikilos patungong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at gaya nga ng sinabi natin, inaasahan natin na ngayong hapon o mamayang gabi ay lalabas na ito sa PAR pero kahit makalabas na yan ay patuloy na makakaapekto yung hangin at sirkulasyon nito dito sa ating bansa at sa ngayon nga nakataas pa rin ng ilan sa mga tropical cyclone wind signals sa ating bansa. Ang signal number 2, nandiyan pa rin ang northwestern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, ang Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Bataan. Habang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa ilan pang bahagi ng Central Luzon, dito sa may eastern section ng Northern Luzon, sa Calabar Zone, kabilang na ang Metro Manila, ang Bicol Region at ang ilan pang bahagi ng Northern Visayas. Cheryl. Okay, Francis, palabas na diba? Sabi mo nga, mamayang hapon mga kapatid, pwede na pong lumabas o palabas na ng Philippine Area of Responsibility ito si Bagyong Christine. So ang kilos niya westward. Yes, Cheryl. Okay, palayo na Bakit may posibilidad pa na pumihit ito or bumalik pa ulit? Yes, Cheryl. Titignan natin dito sa may windy map, yung direction nga natatahakin itong bagyong Christine. Ayun nga kung makikita natin dito, no? Kita natin yung pagpihit niya, pag-U-turn dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paliwanag ng mga eksperto, ayon din sa Pag-asa, nakakaapekto kasi yung impluensya ng northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa may hilagang bahagi ng mundo at southwesterly wind flow dito naman mula sa Indian Ocean. Kaya kung makikita natin ay nagkakaroon ng epekto sa direksyon at kilos nitong bagyong Christine. At malaki din ang impluensya, Cheryl, nitong inaasahan nga nating paparating na bagyo dito sa ating bansa na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na ngayon nga ay ganap ng tropical depression ayon sa Pag-asa. At may kalayuan pa yan, maaari pang lumakas. Yes, Cheryl. So yung bagyong yan na nasa labas pa ng PAR na nasa Pacific Ocean, pag lalong lumakas yan, abay lalong hihigupin yung si Bagyong Christine. Ganun ba yun? Yes, Cheryl. Yun yung isa sa mga nakikitang senaryo ng Pag-asa at ng iba pang eksperto or mga meteorologists natin. Dahil itong direksyon kasi nitong bagyong nasa labas pa ng PAR, sa ngayon nasa layo yung mahigit 2,000 kilometro sa may silangan ng Eastern Visayas. At nakikita natin na papasok yan ng Philippine Area of Responsibility by Sunday or this weekend at tatahakin yan yung direksyon patungong silangan or kanluran at lalapit yan dito sa may Northern Luzon. At kung mangyari ngayon, by Wednesday next week, nakikita natin yung tinatawag natin, Cheryl, na
Fujiwara effect. So ito, usap-usapan ito ngayon sa social media dahil nga doon sa nakikita nating scenario. Halimbawa, titignan natin dito sa ating satellite animation by Wednesday. Ganito yung magiging posibleng pagkilos ng mata ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at nasa loob na yan ng PAR. Habang ito naman, yung sentro naman or mata ng bagyong Christine. Kung titignan natin, nasa malapit na direction lamang sila or kumbaga yung pagitan ng mata ng bagyo ay malapit lang sa isa't isa. So linawin lang din natin, Cheryl, ano ba yung Fujiwara effect? Yes. Ito yung kumbaga interaction ng dalawang bagyo kung saan nagkakaroon sila ng paghahatak sa sirkulasyon ng hangin ng bawat isa. O kumbaga tila nagsasayawan yung dalawang bagyo na magkalapit sa isa't isa. At nangyayari yan, Cheryl, kapag ang pagitan ng dalawang bagyo ay nasa less than 1,400 kilometers at yung lakas nila ay nasa 85 kilometers per hour o yung intensity na tropical storm. Okay, yun nakikita nating scenario by Wednesday ay buong-buo malaki ang sirkulasyon nitong bagyong papasok. Pero itong si Christine parang humina na. Tama ba ko? Yes, Cheryl. Base din kasi sa latest and intensity forecast ng Pag-asa, inaasahan natin next week na medyo hihina yung bagyo na nandito sa may West Philippine Sea or patungong South China Sea. At nakikita natin na baka mag-decelerate ito or humina pa into a tropical storm category sa mga susunod na linggo. Pero yung amount of rainfall or yung epekto nito, nitong dalawang sama ng panahon, ay gaano na naman makaka-apekto ito sa ating bansa? Ito nga bagyong Christine, Cheryl, sa inaasahan nating pag-U-turn or pagpihit pabalik ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, asahan pa rin natin yung direktang epekto ng hangin yan dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa may areas ng western section ng northern and central Luzon dahil alam natin na malawak din yung radius o yung sakop na kaulapan nitong bagyong Christine. At kung sakaling ang ito namang bagyo na inaasahan nating papasok sa PAR at maaring bigyan natin ng pangalang local name na Leon. Ay makaka-apekto din dito sa may northern Luzon, oras na pumasok na nga sa ating bansa. Pero ang maganda dito, kung sakali man nga, ito nga, si bagyong Leon, na pag pumasok na po yan sa part, saka pa lang natin magagamit yung local name niya, mukhang hindi naman siya magla-landfall sa kahit saang parte ng Pilipinas. Yes, Cheryl. Sa ngayon kasi, base din sa monitoring ng Pag-asa, hindi pa nila nakikita yung posibilidad na magkakaroon ng landfall scenario dito sa inaasahan nga nating bagyong Leon. Pero dahil nga hindi pa tayo certain doon sa mga data na nakakalap din or sa forecast ng mga meteorologists, ay wala pa tayong certainty kung ano ba yung magiging direksyon or tatahakin ng bagyo na inaasahan nating Leon dito sa ating bansa. Oo, hindi natin alam kung may mga ibang weather system na pwedeng makaapekto para magbago o makaapekto sa direksyon, sa track nitong bagyo sa may Pacific Ocean. Okay, meron silang sinasabing dalawang LPA. Ito na ba yun? May iba pa ba tayong ibang sama ng panahon na binabantayan? Yes, Cheryl. Itong tropical depression nga, ibabalik lang natin dito sa latest na babalik natin dito sa latest na location ng bagyo na nasa labas ng PAR. Dalawa kasi yung low pressure area na binabantayan natin noong mga nakaraang araw. At ayon sa monitoring ng Pag-asa, sumali na or yung sirkulasyon ng low pressure area ay nag-join na siya dito or sumanib dito sa may mas malakas na sirkulasyon ng hangin at ngayon nga ay tropical depression na. So yung dalawang bagyo or dalawang sama ng panahon na yon ay nasa iisang sirkulasyon na lamang ngayon at yan na yung inaasahan nating magiging bagyong Leon pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang gaano kalakas daw ang posibleng maabot yung strength nitong tropical depression sa may Pacific Ocean? Sa ngayon kasi, Cheryl, dahil mahaba pa yung araw na ibabantayan at imomonitor natin, ang nakikita lang ng Pag-asa ay maaari pang mag-enhance ito into a tropical storm intensity sa mga susunod na araw. At dahil nga nasa karagatan pa siya at nakikita natin nga yung favorable condition ng karagatan dito sa bagyo, ay maaring maghahatak pa ito ng hangin at ng tubig at maaring lumakas pa sa mga susunod na araw. Kailan ulit inaasahang mag-U-turn itong si bagyong Christine? Ano ang maaasahan? Kasi sa mga ilang lugar, kagaya sa Bicol, ay nakausap natin ating mga correspondent dito sa atin sa Metro Manila, nakikita na natin yung sikat ng araw. Improved weather condition na nga ba ang mararamdaman natin this weekend? Well, this weekend, Cheryl, nakikita natin na marami na sa ating bansa yung makakaranas ng fair weather condition dahil patuloy yung paglayo nitong sama ng panahon or yung sentro ng bagyong Christine. But by Monday, simula Lunes hanggang sa mga susunod na araw next week, asahan
asahan nga natin yung pag-loop or pag-U-turn nitong sentro or mata ng Bagyong Christine. At asahan natin na sa mga susunod na araw yan, starting Wednesday, ito nga yung sinasabi natin na posible yung Fujiwara effect na senaryo at yung mga probinsya at lalawigan dito sa may eastern at western section ng Luzon, yung posibleng makaranas ng mga epekto ng dalawang bagyo na ito. So yan mga kapatid, pahihingahin lang tayo ng kaunti ng 2 to 3 days, pero kailangan pa rin na maging handa, particular sabi mo nga, yung mga nasa western sections ng Luzon at ng Central Luzon. Yes, Cheryl. Okay. Maraming salamat for the update. Ayan po ang ating mobile journal na si Francis Orso. Isa po ang Alagang Kapatid Foundation sa mabilis na umagapay at nag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Kaugnay niyan, makakasama natin si Alagang Kapatid Foundation Executive Director, Menchi Silvestre. Magandang tanghali sa iyo, Ka Menchi. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Kanina, naipakita na natin yung ilan sa mga lugar na naabutan ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation, kasama syempre ang MVP Group of Companies. Ano yung nagiging challenge sa team sa pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta? Cheryl, unang-una, medyo lilinawin ko lamang kasi inasahan na nga natin na mukhang napakalawak ng magiging pinsala o epekto nitong Bagyong Christine. Kung kaya, amin ang kinasa yung ilan sa aming mga on-ground partners para nga hindi na namin kailangan munang puntahan ang kanilang mga lugar. Pero sila mismo ay makapagsimula na ng mga maliliit na soup kitchen para ma-entice o para ma-encourage itong ating mga kababayan na mag-evacuate na sila, mag-preemptive evacuation na sila. So isa rito sa ipinakita natin kanina, ito nga pong lugar ng Dinapige, dyan po sa lalawigan po yan ng Isabela. Ang Dinapige ay isa sa mga coastal municipalities po ng lalawigan po ng Isabela. At alam na nga natin na, Cheryl, sa nagdaang mga kalamidad, lagi itong tinatamaan, lagi itong nadadaanan kapag nasa eastern side itong mga kalamidad. Makikita ninyo dun sa mga videos, sa mga photos, ay talagang grabe ang pagbaha doon. In fact, sabi nga namin ngayon na magpapadala nga sana tayo ng another truckload. Sabi nila, hindi talaga kayang lumusot pa. So hindi lamang po dito sa Bicol region, nagiging logistical nightmare, Cheryl, itong pagpapadala natin ng mga relief goods natin. Even dito sa lalawigan nga po ng Isabela, dito sa coastal municipalities nila. Gayunpaman, very effective yung naging pamamaraan natin na sila mismo ay pinadala na po natin ng resources para sila na ang makapag-conduct ng sarili nilang mga act feed kung tawagin o ito yung pagsaserve natin ng mainit na ng arroz caldo, chicken arroz caldo. May mga katutubong dumagat na nagsilikas na dito sa Dinapige at gayon din ang ginawa natin na mabuti na lamang at na-anticipate din natin at very active itong partner natin ang Kabalikat Civicom at ang Kabalikat 508 Libon chapter sapagkat sila din ay isa sa mga unang-unang nakapagsagawa na rin ng mga soup kitchens dyan po sa kanilang mga lugar. Dito rin po sa lugar ng Ilocos Sur kung saan ang ating partner naman ay ang 4th Marine Brigade. Itong video na nakikita po ninyo, ito po yung 2 truckloads na pinupuno po natin. Actually, puno na ito, Cheryl, and ready for deployment anytime. Pinigil lamang po natin dahil nga napakahaba ng pila at kahapon nga, kagabi nga ay baha pa dito sa bahagi ng mismong Lopez, Quezon pa lamang. At so anytime ito, tonight ay i-attempt po natin uli na makapag-deploy itong 2 truckloads po natin. More or less mga nasa 5,000 food packs, Cheryl, sa mga susunod na mga araw ang mapapaabot natin dito sa Bicol region. Siyempre, nanguna na nga dyan ang ating MVP CSR Council at nanguna na sa pangangalap ng resources at nandito na po sa atin ngayon ang mga resources na yan, Cheryl. But then again, ayun nga po mga kapatid, katulad po ng in-explain ni Kamenchi ay it's not wise na i-deploy na po ito at this point kasi hindi rin po makakarating. Kaya ang nagiging matagal na nating strategy ng Alagang Kapatid Foundation, mga kapatid. Kami po ay nakikipag-partner sa iba't ibang NGOs
organisasyon. grupo, mga volunteers sa iba't ibang probinsya. At sila, kagaya natin na nandito sa Metro Manila, hindi kami agad makabiyahe patungo sa kanila. So because may team na po kaming kapartner doon, ay agad tayo nakakapagbigay ng tulong katulad ditong ACFeed. Kaya po mga kapatid, sa amin pong end ay yung paghingi po namin, pagkatok po namin sa inyo ng tulong ay we would appreciate po yung cash donations. Ano man pong halaga yan mga kapatid. Wala pong maliit na halaga. Yun ang paulit-ulit naming sinasabi. 5 piso man yan pag pinagsama-sama po natin. Maraming mga kababayan po tayong matutulungan. At this point, we would, of course, di ba, Kamenchi, yung in-kind donations ay siyempre open na arms pa rin nating tatanggapin sa Very foundation. much welcome. Opo. At Cheryl, pwede ba akong go ahead. mag-sample sa iyo dahil naghanda na rin ako ng mga sample nito mga in-kind donations na hawak-hawak natin sa ngayon. Tignan niyo naman itong hygiene kit mula sa Makati Medical Center Foundation. So merong cute na towel na ginawa pa nga nilang mukhang teddy bear. Meron itong sabon, meron itong toothbrush, toothpaste, kompleto na po ito. Mula naman po sa One Meralco Foundation, meron tayong mga solar lamps na charge na po ito. So anytime ay pwede na pong magamit agad ng ating mga kapatid. Okay, sample para ipakita na talagang ready na po ito. Mula naman sa PLDT and Smart Communications, meron tayong mga sleeping kits. Cheryl, na ready na rin pong ipamahagi. Meron tayong kumot, meron tayong banig, meron tayong, tatakpan ko lamang yung tipo ng gamot. But ito yung gamot po na para prophylaxis para sa mga lumulusong sa baha. Alam natin, sa kalagayan ngayon, napakahirap iwasan, especially yung mga talagang kailangang lumusong. Pero ito, yung prophylactic na gamot, medyo malilate pero dahil lang pagbaha ay inaasahan pa rin natin mananatili sa mga ilang araw pa. So ito po ay ihahabol po natin. Sharing of course ang ating mga food packs, hindi lamang ang Alagang Kapatid Foundation, pati na ang buong MVP CSR Council ay naka-eco bags na po ang ating mga food packs. Kung kaya nababawasan po ang plastic, ang paggamit ng plastic sa mga lugar. Ito ang isa sa mga healthy feature ng ating food packs ay ang munggo. Yes. So meron tayong ito lamang, ito at ang bigas natin ang actually nakalagay sa supot. Pero munggo ang atin nang inireplace at pansit sotanghon ang atin nang inireplace sa pangkaraniwang food pack natin dahil napaka-importante ngayon na compromise ng kalusugan ng ating mga kapatid dahil na nga sa itong pinagdadaanan nila ay gusto natin na somehow healthier naman po itong pagkain na ating ibibigay po sa kanila. And of course, again, we also want, bakit po natin piniprefer sana ang cash over goods? Una, kita nga ninyo itong logistic nightmare na to. Kami po ay frustrated na gustong-gusto na naming makarating itong mga goods na ito. Pero again, sisikapin natin as soon as able na ito po ay ilusot sa mga lugar na yan na nire-report nila Gio, nila Dale at ng iba pa nating mga kasamahan. Hindi lamang sa Bicol Region, Cheryl, ang ating tinatarget, gayon din sa Northern Luzon at ito ngang sa Calabarzon ay tinatarget din natin. So again, with the cash donations na natatanggap po natin, it allows us na bumili sa mga local farmers. Mabili natin yung mga produkto nila para sila din ay kumita na kaagad-agad at hindi na magtagal yung paghihirap na kanila naman pong pinagdadaanan. So again, maraming salamat Metrobank Foundation. Thank you very much for your donation for the province of Albay. Cheryl, merong vlogger kahapon na nag-donate agad-agad yung kanyang kinita sa isang vlog niya. Nasa halagang 95,000 agad-agad ay kanyang dinonate sa atin. Sabi nga niya, higit sa content, I think ito ang panahon para niya patunayan na siya ay makatulong. Ako si Pepper, maraming salamat. Napakarami pa rin pong maliliit at malalaking donasyon na dumarating. Again, sorry, hindi po nga tama na tawagin ito maliliit na donasyon. Magkakaibang halagang donasyon po ito. Pero ang lahat ng ito ay hindi lamang tulong ang aming mabibili. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kapatid na nasasalanta sa ngayon, Cheryl. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng
tumulong, nagpaabot na ng kanilang donasyon at magpapaabot pa ng donasyon. Marami pong salamat. Kong Willie Marshall, PBA, maraming salamat. Yes, oo. Di ba meron silang isang game na parang... Yung opening. Yeah, the opening, lahat ng kikitain nun ay i-donate sa Alagang Kapatid Foundation. So again, ipinagkakatiwala lamang po ito sa amin kung kaya tinitiyak namin na kami mismo ang mamamahagi po nito. Ito po ay inyong matatanggap talaga, ang tulong ay inyong matatanggap. Hindi po ito kung kani-kanino lamang namin ipagkakatiwala. Ito isisikapin namin na ihatid sa inyo mismo. Maraming salamat. Kamenchi Silvestre, ang Executive Director ng Alagang Kapatid Foundation. Magandang tanghali mga kapatid. Na-stranded sa Sorsogon ang bandang Parokya na Edgar. Napauwi na sana ng Metro Manila nitong kasagsagan ng Bagyong Christine. Kaya imbes na manlumo, nag-enjoy at naligo sa ulan ng banda. Ikaw kapatid, paano ka nananatiling positibo sa kabila ng mga pagsubok sa iyong buhay? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pagdating ng umaga, papasalamat tayo na ginising pa rin tayo ng umaga. Kung ano ang mayroon, pagpapasalamatan sa Panginoon. Ayos naman. Nasanay na sa ganitong sitwasyon. Taon-taon naman ito eh. Kailangan ng dasal, yung tiwala sa Diyos. Sanay naman sa mga ganyan na ano lang. Sa loob lang yung mga dumating mga kalamitan. Gano'n po ako, naminunit po. Tapos gano'n po ako yung namimit ako. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hindi nagpatinag sa naging epekto ng Bagyong Christine ang mga taga Bacolod na nagdiriwang ng Mascara Festival. Mula sa Bacolod City, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta ang panahon dyan? Ayon to Cheryl, napakalakas ng ulan kanina at malakas ang pabugso ng hangin dito sa Bacolod. Pero rain or shine daw, walang makakatigil sa pagdiwang ng Mascara Festival dito sa Bacolod City. Wala pa kahapon, may food and music festival sa Lacson Tourism Strip. Ngayong weekend naman, aabangan ang 7 barangay sa street dancing at arena competition. Sama rin sa inaabangan ang pagbisita ng cast ng FPJ's Batang Quiapo. Samantala, Cheryl, wala ng buhay na natagpuan ang 15 anyos na batang lalaking nawala habang naliligo sa dagat sa Lapu-Lapu City noong Miyerkules ng hapon. Mga ilang araw na rin hinanap si Sean Clinton o 3 araw na rin hinanap si Sean Clinton Talingting matapos mag-swimming sa dagat kasama ang mga kaibigan habang nasagsagan ng bagyo. Ngayon ay nakita na si Talingting sa Lapu-Lapu sa karagatan pa rin ng Lapu-Lapu City. Samantala, Cheryl, isang cargo ship ang sumadsad sa karagatan ng Miglanilla sa Cebu o sa Cebu Province matapos tangayin ng malalakas na alon. Ayon sa Coast Guard Central Visayas, walang nasaktan sa 13 crew ng LCT Golden Bella bunga ng sumadsad nito sa dalampasigan. Pero binabantayan nila ang barko ngayon sa posibleng oil spill. Kinato mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa Bacolod City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nagsagawa muli ng disaster briefing si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kumusta yung naging briefing at ano yung mga direktiba ng Pangulo? Cheryl, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagde-deploy ng lahat ng government assets para sa pagresponde sa Bagyong Christine. Kabilang sa pinade-deploy ni PBBM ang lahat ng available na bangka, aircraft at transportation assets ng pamahalaan kasama ang presidential helicopters. Para sa manpower, iniutos din niya ang full mobilization ng AFP personnel at iba pang uniform agencies para sa rescue at relief operations. Kanselado rin ang leave ng mga uniform personnel maliban na lang kung medical o humanitarian ang dahilan. Samantala, sa situation briefing kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Kalayaan Hall sa Malacanang,
Iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na napasok na ng dagdag na tulong ang Naga City sa Bicol. Nandoon mismo si Gatchalian na nag-ulat na sa 36 na barangay sa Naga, siyam pa rin ang nananatiling lubog sa baha. Sinaga Mayor Nelson Legasyon naman nanghingi ng tulong sa national government. Kakaunti na daw ang nire-rescue at nakatutok na sila ngayon sa relief operations. Ang pinakakailangan, pagkain, malinis na tubig at mga damit. Problema rin yung kawalang fuel sa lugar. Tinanong na rin ng Pangulo kung ano ang maaaring gawin para sa agarang mapahupa nga ang baha sa Naga. Sabi ni Mayor Legasyon, posibleng mapabilis ang paghupa nito kapag nakapagpasagawa na ng clearing operations ng DPWH. Sa panig naman ng Pag-asa, iniulat nila na 5 malalaking dam ang nagpapakawala na ng tubig. Kabilang dyan ang Ipo, Angat, Bustos, Ambuklaw at Binga Dam. Cheryl, mamaya mula ngayong alas 12 hanggang alas 3, inaasahan din na mag-aerial inspection ng Pangulo sa mga coastal towns at sa Noveleta sa Cavite. Sa Batangas, iikutin din niya ang mga bayan ng Laurel, Nasugbu at Calatagan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Patuloy pa rin ang aming panawagan para sa mga nais pong tumulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Pwede niyo pong isend ang inyong mga donasyon sa mga account na naka-flash sa inyong screen. Pwede rin po kayo magpadala ng tulong sa pag-scan ng aming Maya QR code. Tumatanggap din po ng in-kind donations ang Alagang Kapatid. Pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan sa TV5 Media Center sa Novaliches, Quezon City o kaya naman po dito sa Reliance Street sa Mandaluyong. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosib. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.